Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So dito muna tayo guys, pahangin muna tayo, relaxing. So ang topic natin po today's video, Senador Bato, tuluyan ng bumangga kay PBBM. Diba guys? Yan ang mainit na balita na pagkatapos nagkaroon ng hearing nung isang araw regarding sa PIDEA leaks na di umano'y nasa listahan si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Na dapat huhulihin na pero hinarang daw nung Malacanang nung panahon ni Noynoy Aquino. So yun guys, dahil doon di ba nakita natin sa kalagitnaan ng hearing dyan sa Senado ay biglang nag-chat itong si Maharlika at binasa, sabi niya, talagang diniin pa niya, binasa niya, Marcos Bangag, sabi niya, di ba? Talagang public yan ha guys, naka live stream yan sa TV at saka sa online guys, naka live yan. So pagkatapos ng binasa, kunwari galit-galitan siya kay Maharlika na marami ang nakapansin parang scripted daw o planado ang lahat. Kasi kung makita nyo, kung napanood nyo guys, in-upload ko dito na, kung napanood nyo yung hearing, talagang itong si Jonathan Morales na kung saan siya yung PIDEA agent na di umano'y dapat namang huli kay BBM at kay artist ng Marcel Soriano. Kung mapansin nyo dun sa hearing, ang dami niyang sinasabi. Mas marami pa siyang sinasabi. At itong si Bato de la Rosa, minsan parang tinuturuan pa nga siya, di ba? Sa kanyang hearing. At itong taga-PIDEA naman, halos hindi makapagsalita. Sinasabi na nga ng PIDEA, ito yung record namin, dami, sabi. Pero hindi pa rin pinapansin ni Bato. Mas nakatutok siya kay Jonathan Morales na PIDEA agent, na kung saan ang pakay talaga nila guys, ay yung ma-broadcast na ilagay sa isip ng mga tao na itong si President Bongbong Marcos ay bangag o nag-a-addict. Yan talaga yung ano nila guys, yung pakay nila. Kaya ngayon nag-iingay, di ba? Yung mga DDS. So basahin natin guys, ito yung statement ni Senador Bato. Bago lang to guys. Bago lang to, May 1, kahapon lang to, yung kanyang statement. So ang sabi niya dito, kung sinabi ng PIDEA na ito ay AI generated, or ito ay gawa-gawa lang sa computer, hindi po ako mapaniwala. May makikitang teka lang guys, may makikitang butas doon, meaning ito'y old file na tinanggal sa passenger. At ito'y sinerox at wait lang hindi ko masyado nakikita. Masabi at ito'y sinerox at pinotocopy. So yun ang nakikita ko. So naniniwala ko na totoo at very straightforward na yung former agent na involved dito, siya yung pumirma at talagang sa kanya yung papel sa kanya nanggaling. Nakita naman natin na talaga na totoo yung papel na yan. Hindi yun pwedeng gawing gawa-gawa lang. Totoo yun. Ako, I bet my life dyan sa authenticity ng papel na yun. Masasabi ko talaga, totoo. Hindi po ako madaling maloko pagdating sa dokumento sa analysis. So guys, talagang pinipinpoint niya na totoo daw 'yan. 'Di ba? Samantalang nung tinanong siya mismo nagtanong si Bato, tinanong niya si Jonathan Morales, anong sabi niya? Sino ba yung kasama mong pumirma diyan sa papel na 'yan, 'di ba? So anong sagot ni Morales? Wala siya may sagot, nilihis niya. Ang sabi niya, matagal na yan, dekada na po yan eh. Hindi ko na maalala yung mga nakasama ko. So kayo guys, naniniwala ba kayo na pag nakatrabaho mo, lalo na, gaya ng sabi ko, sa PIDEA sila,
sa drugs to, medyo maselan ang kanilang trabaho. Naniniwala ba kayo na hindi mo na maalala yung mga nakasama mo sa trabaho? Ako sa tagal ko nagtrabaho din, lahat ng nakatrabaho ko, kilala ko pa. Yung pa kaya sinasabi niyang pumirma din dun sa dokumento, di ba? So, sa madalit salita guys, talagang ang pakay nung PIDEA leaks na to na investigasyon o hearing para lang ibulgar itong si BBM. So ako guys, hindi tayo solid na BBM, di ba? Pero hindi naman dapat basta mapaniwala. Lalo pat sinabi naman ni Morales, hindi na ituloy, di ba? Yung kanilang operasyon. At talaga nag-name drop pa siya. Itong si Paquito Ochoa daw, na dating executive secretary ni Noynoy Aquino noong panahon na yun. So makita natin guys, talagang yung panawagan nila noon, di ba? Nakakita natin si Harry Roque, nung sinasabi, mahal na Pangulo, magpa-drug test ka na. Di ba? Para malaman ng taong bayan. Yan ang sinisigaw nila, magpa-drug test. Samantalang yung sinasabi niya, 2012 pa. Siguro, kung masasabi ko dyan, kung talagang nag-drug si Pangulong Marcos, tingin ko, naging user lang yan. Halimbawa lang, di ba? Naging user na kasi karamihan sa mayaman, ganun eh. Pero kung matagal na yon at ngayon, inuugnay lang sa kanya para lang sasiraan. Kung mapatunayan nila na ngayon nga siya nagda-drugs, ayun na may problema talaga tayo kay BBM, di ba? Kung ngayon. Pero kung dati pa yan, matagal na yan, marami rin, di ba, mga senador na na-involved sa drugs, diba? Si Robin Padilla, di ba? Na-involved din yan. So marami pang nai-involve kahit mga mayayaman sa mga ibang politiko, 'di ba? Na ganoon. Pero ito kasi president ito eh. 'Di ba? So talagang pakay nila ngayon. Talagang ipahiya itong si Pangulong Bongbong Marcos sa statement nito. So handa na ba talaga itong si Bato na banggay ng Bongbong Marcos administrasyon? So, kayo guys, anong masasabi nyo dito? Scripted ba? Di ba? Planado ba ang ginawang hearing na kung saan marami ang nagtataka bakit pinatulan nito ni Senator Bato, di ba? Na kung saan yung mismong kredibilidad nitong si Jonathan Morales ay hindi pa nila na-establish. At saan kaya patungo itong investigasyon na to, di ba? Kaya hindi lang ba ito publicity lang para lang talagang ipahiya itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sana lumabas din ang katotohanan, di ba? Para sa ating bayan. Pero talagang marami ang nagsasabi na ito ay gawa-gawa lang at scripted lang. Dahil wala silang maibato, guys, di ba? Ganyan na yung sinisigaw nila kahit sa maisog rally. Sinisigaw na rin na yan. Na drug addict, di ba? Si Digong pa nagsabi niyan, di ba? Bangag. So yun guys, abangan natin kung anong mangyayari. Kaya kayo malaya po kayo mag-comment sa aking vlog kung ano ang iyong saloobin. Alright? So hanggang dito lamang po guys. Abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.